Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan na natin ngayon si former Senator Kiko Pangilinan. Itong mga nakaraang araw, pinotaktis siya ng batikos sa social media dahil sa pag-attend nilang mag-asawa sa concert sa Malacanang. Tawag sa kanila, kinain ang sariling suka. Dahil pagkatapos ng matagal na panahon na nagsisigawan sila na diktador, magnanakaw, hukayin ng libing ng Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, kung ano-ano pang mga masasamang salitang binitawan nila against sa Marcos family, against sa Marcos dictatorship. Ayun, naglaho ng bigla. Happy-happy na sila sa Malacanang sa isang concert. Pa-picture pa sila with the first family. Okay. So ito, nagpaliwanag ngayon ang dating senador. Ito, post ni Dr. Richard and Erica Mata. I-share niya yung post din ng Impact Leadership. Ito ang sabi ni Dr. Richard. Char, it's an obvious alliance, hoping that pink, yellow, and red can defeat green. Yun na, green, BP Sara. Yellow, pink, and red, yun na, yung alyansa nila. Bagong unit team, yung yellow, pink, and red. Yun ang bagong unit team. Now, you just confuse the solid yellow who followed you. Principled yellow followers na sana yun sinaktan mo pa. Ito ang ng Impact Leadership. Kiko clarifies attendance at konsyerto sa palasyo para sa pelikulang Pilipino. Siguro itong Impact Leadership, ito yung mga solid yellow. Former Senator Kiko Pangilinan address questions, yung batikos, regarding his attendance at Malacanang's konsyerto sa palasyo para sa pelikulang Pilipino, emphasizing that his presence does not signify a departure from his principles. Ito ang kanyang exact statement ng dating senador. I attended the concert in support of the local film industry upon the invitation of Malacanang and to accompany my wife, Sharon, considered by many as one of the pillars of the nation's film industry. Pangilinan said on Tuesday, December 17. Ngayon lang. He expressed gratitude to Malacanang for its support of Philippine cinema and affirmed his alignment with the administration's policies on critical issues. We thank Malacanang for supporting Philippine cinema, just as we support Malacanang's decision to ban Pogos and its position in defending our sovereignty against Chinese aggression. Pangilinan clarified that attending the event was consistent with this advocacy for shared initiatives. Showing up to support and appreciate the initiatives of Malacanang that we ourselves support and advocate does not mean we have abandoned our principles. Ano yung pinagsisigawan ninyo nung una? Magnanakaw? O ano ngayon? Bakit tumahimik na kayo? Hindi ba nila nakikita itong si former Senator Pangilinan ang grabing kaliwat kanan na korupsyon sa ating bansa, sa ating gobyerno? Di ba nila nakikita? O nagbubulag-bulagan lang? Dahil sila na yung bagong unit team. Naniniwala ba kayo na buo pa rin ang prinsipyo itong mga taong ito? Na ang sarap yung ngiti nila pa-picture, selfie or ano.
hindi po tayo ipinanganak kahapon. Action speaks louder than words. Talagang wala talaga. Tama yung kasabihan sa Philippine politics. There are no there are no permanent friends, no permanent enemies. Weather lang. Okay, magbasa tayo sa mga comments, ano? Kasi dito mo mapulsuhan ang taong bayan. Ito, sa lahat ng comments na nabasa ko, puros negative kay Kiko Pangilinan. Si Buha, sabi niya, malaking char talaga, Doc. Hindi nagsisinungaling ang mga ngiti sa selfie nila. Di ba, ang sarap ng ngiti nila? Mabuti na lang, hindi kayo nag-selfie. Hindi nyo, wala ka nang maitago ngayon sa age of social media. Hindi nagsisinungaling ngiti sa selfie. Inos Porsche, you already did. We are not blind and dumb. We saw the videos, pictures, and your demeanor. They spoke 1,000 words. C.G. Wilson, supported nila ang government ngayon ni Marcos, ang presidente, pero nung si Duterte, caribel sila. Kiko, the hypocrite. Si Esther Misuela, plastic siya, parang Orocan at Tupperware. Alan Lapabi, tangina, dati puro Marcos diktador, mga nasa bunganga nito. Ngayon, if the price is right, kambyo na. Walang mga prinsipyo, mga ganid sa kapangyarihan at pera. Joy Luby, isa na namang Orocan, yung nabuhay, dagdag sakit ulo. Sol Ravida, Doc, sabi niya, as per observation, majority ng yellow, pink, walang prinsipyo. Basta makapwesto, kere lang. Look at Hontiveros. Nagpa-endorse pa kay PRRD. Manunuklaw lang pala in the end. Susan Ortega, kapit tuko na. Never voted for him and will never. Bel Salvador Garcia, Diretso Inidoro, kaparin, walang prinsipyo. Lalin Munoz Bigueras, walang prinsipyo, trapo. Nel Molas Ibieta, ito talaga ang literal na unitin, pula, pink, komunista. Sibit Ham, support di Malacanang daw, pero sa previous admin, they could never. Aimee Yana, kasi ako simpleng mamamayan lang, kung may paninindigan, never ko talaga pupuntahan. Shirley Artajo, Kikong masama yung dugtong. Palpak na batas, Juvenile Justice Act. Nako, manahimik na lang kaya dumami ang mga kriminal na bata dahil sa iyo. Kahit mga bata yan, kung kriminal ang pag-iisip, kawawa mga nabibiktima. Larny Kilantang, Los iilad nasad keko. Tony Perez, kinain din nila ang mga sinuka nila. Yan ang yung kain suka. Tess Labos, party gatherings, lagi hanggat maubos, samantala padami ng gutom. Nick Francisco, sariling suka, kinain. Well, Opinya Franco, utot mo, dilaw at pink, Kiko. Check, Baya, Raya, paliwanag ka sa Tambol Mayor.
Margie, iba na lang, ungguyin mo, huwag kami. So, ulitin ko, sa dami ng comments, puros negative kay ex-Senator Kiko Pangilinan, walang naniniwala sa kanyang paliwanag. Okay? Hindi nila nakikita ang mga korupsyon na nangyayari ngayon. Kaya, wala, sila na ang unity ngayon.